Mga ka-crypto, sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang mga galaw na XRP sa market. Hindi lang sa presyo, kundi pati sa mga institutional moves. Kaya, yan, alimin po natin ang isang intriguing development. Yan po ang withdrawal ng CoinShares XRP ETF filing at ang posibleng papel ni BlackRock sa open market na XRP. Ngayon ay alamin din natin ang kasagutan sa mga katanungan tulad ng bakit nga ba ito mahalaga, paano ito makakaapekto sa supply at demand dynamics. Ang mga malalaking players tulad po ng BlackRock at Fidelity ay may kakayang baguhin ang laro sa ecosystem na XRP. Kaya wag pong palampasin ang mga detalye dahil maraming implications ang galaw na ito para sa atin bilang mga traders at holders. Kaya yan ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito at simulan po natin sa ating unang katanungan kung ano po ang nangyari sa CoinShares ETF filing. Ayan, base po sa ulat dito ni Remy Relief, yan, winidraw ng CoinShares ang kanilang XRP ETF filing sa ilalim po ng SEC Rule 477. Ang mahalagang detalye po dito ay walang shares ang na-sell at hindi po natuloy ang transaction. Ang withdrawal ay nagbigay daan para sa mga mas malalaking players tulad po ng BlackRock at Fidelity na pumasok sa space na ito. Maaring ang CoinShares ay gusto lang mag-focus sa kanilang Nasdaq merger at hindi sa ETF execution ngayon. Ang kanilang galaw ay hindi po negatibo sa market na XRP. Sa halip, nagbukas ito ng oportunidad para sa mga heavyweights o mga bigatin na may kapasidad na mag-secure ng malaking supply sa market. Ngayon ay bakit may epekto ito sa supply na XRP? Isa po sa pinakamahalagang punto ni Remy ay ang supply constraint. Sinabi niya na maaaring kulang ang XRP sa open market para matugunan ang mga pangangailangan ng CoinShares ETF. Kung tutuusin, simula pa noong 2025, bumaba na ng malaki ang available supply ng XRP sa mga exchanges. Kapag pumasok si BlackRock at nag-file ng kanilang ETF, malaki po ang posibilidad na bibilhin nila ang halos lahat ng natitirang XRP sa open market. Ibig sabihin, mas kokonti ang token na madaling ma-access ng retail at saka small investors. Ang kombinasyon ng tight supply at malakas na institutional demand ay pwede pong mag-create ng bullish pressure sa presyo ng XRP. Ngayon ay sino po ang posibleng bibili sa market? Ayon po sa ulat, si BlackRock ay maaaring maging pinakamalaking buyer sa open market. Kung sila ang magla-launch ng XRP ETF, kakailanganin nila ng napakalaking volume na XRP para suportahan ang kanilang produkto. Kasabay nito, si Fidelity at iba pang malalaking issuers ay pwede ring pumasok sa laro. Ang kompetisyon sa supply ay agad nagiging relevant. Kapag maraming big players ang bumibili sa parehong market, mabilis po na lumilipat ang liquidity mula sa mga exchanges papunta sa institutional custody. Kaya para po sa atin bilang mga traders at holders, nangangahulugan po ito ng pagbabago sa market dynamics, kung saan mas sensitive ang price sa bawat bagong demand surge. Ano naman po ang interpretasyon ni Remy sa market conditions? Si Remy Relief ay nagtanong kung winidraw ba ng CoinShares ang kanilang filing dahil alam nilang hindi sapat ang supply para matugunan ang ETF obligations nila. Nakita niya na may malaking institutional demand sa malapit na hinaharap. Kapag pumasok si BlackRock, halos bibilhin nila ang lahat ng natitirang XRP sa open market. Ang ganitong galaw ay nagpapakita po ng strategic accumulation ng mga malalaking players. Ibig sabihin, habang ang retail ay limitado ang access, ang mga heavyweights ang siyang magkakaroon ng control sa supply.
Para po sa atin bilang mga holders, ito ay pwedeng mag-set up ng mas favorable conditions sa presyo at liquidity ni XRP. Ngayon ay ano naman po ang epekto nito sa outlook ni XRP? Ang sequence po ng withdrawal at posibleng BlackRock entry ay mahalaga sa maraming paraan. Ang ETF filings mula sa malalaking financial institutions ay may big impact sa traditional na market. Kung magpatuloy po ang BlackRock at Fidelity sa XRP filings, kakailanganin nila ng malaking token supply para suportahan ang kanilang produkto. Sa isang market na limitado ang available supply, ang demand pressure ay tumataas. Kapag nagkaroon ng malaking competition sa supply, ang presyo ng XRP ay maaring tumama sa upward trajectory. Para po sa atin bilang mga traders at holders, ang galaw na ito ay sinyales ng long-term structural shift sa market dynamics. Ngayon, bakit hindi po negative ang CoinShares withdrawal? Ang CoinShares withdrawal ay hindi po nakikita ni Remy bilang negatibo. Sa halip, ito po ay bahagi ng mas malaking narrative kung saan mas malalaking issuers ang pumapasok sa market. Ang withdrawal ay nag-clear ng space para sa mga bigatin na may kakayang mag-secure or i-secure ang scale na kailangan para sa ETF launch. Ang market ay nagiging mas focus sa institution na may resources at saka strategic execution. Kaya para po sa atin bilang mga holders, ito ay isang positive signal dahil nagpapakita ito ng structured demand at saka accumulation sa likod ng mga pangyayari. Ang galaw na ito ay hindi po isang simpleng retail sell-off lamang, kundi institutional positioning para sa long-term growth. Ngayon ay ano po ang dapat nating bantayan sa susunod? Dapat po nating bantayan ang mga susunod na ETF filings at saka institutional moves. Kung si BlackRock o Fidelity ay tuluyang mag-file at pumasok sa market, asahan po natin ang pressure sa supply at posibleng upward price movement. Sa kabilang banda, ang retail at small investors ay maaari pong mahirapang makakuha ng XRP sa open market. Para po sa atin bilang mga traders at holders, mahalagang obserbahan po natin ang on-chain data, exchange balances at institutional accumulation. Ang kombinasyon po ng supply constraint at malakas na demand ay maaring mag-set ng stage para sa mas malaking market dynamics. Kaya wag po nating palampasin ang mga updates na ito sa mga susunod na mga linggo. At bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Ang withdrawal po ng CoinShares at ang posibleng BlackRock entry ay nagpapakita ng structural shift sa XRP market. Hindi ito simpleng retail movement o short-term hype. Ito ay isang strategic positioning ng mga malalaking players upang makuha ang supply na kailangan para sa ETF operations. Para po sa atin bilang mga holders at long-term traders, ito po ay maaring mag-create ng favorable conditions sa presyo at liquidity. Ang tight supply at saka institutional interest ay pwedeng mag-trigger ng bullish scenarios sa hinaharap. Kaya sa tingin ko, ang development na ito ay hindi lang news. Ito ay isang potential market catalyst na dapat pong bantayan ng lahat. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.